Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pag-iisa. Ako minsan, gusto ko rin munang mapag-isa. Gusto kong maranasan na magpakalayo-layo. Kaso wala eh. 50 na lang pera ko eh. Mahal pa masahe, kaya dito na lang ako sa bahay namin magmukmok eh. Ay nako, yes friend. Alam kong sa mga oras na ito ay nagsasarili ka. Ay, nagsasarili. Please, pakitigil muna ha. O, kasi nandito ako, respeto naman, di ba? Huwag kang magsarili kapag may ibang tao sa paligid mo. Hindi, what I mean is, itigil mo muna yung pagsasarili mo kasi nandito ako para samahan ka. Yun, ikaw talaga napakamalisyoso mo. O, ikaw ba, yes, friend? Tuwing kailan mo nararanasan o nararamdaman yung tipong gusto mo munang mapag-isa? Meaning, ayaw mo muna ng makakasama. Ayaw mo muna ng may makakausap. Ayaw mo muna ng may makakahalubilo. Yung wala ka namang problema, wala ka namang kinagagalitang tao, wala ka namang kaalitan. Wala lang. Purely just want to be alone. Sadyang gusto mo lang ng kapayapaan. Gusto mo lang ng ikaw lang muna. Yung tipong sanay ka naman na makichami-chami sa iba, di ba? Makipagbanding-bandingan ka, sanay ka naman na makipagkwentuhan, sanay ka naman na makipagkulitan. Then suddenly, parang nararamdaman mo na, wait, I'm draining. Wow, taray. Arte. Hindi, di ba? Nararamdaman mo bigla na parang kang nauubos. Parang yung lakas mo napupunta sa iba, yung lakas mo masyado mong nabubuhos. Kumbaga, halos wala nang natitira. Isipin mo, para kang cellphone. Bigla ka na lang nalobat, bigla ka na lang nawala ng lakas, nawala ng power. And the only way for you to recharge is to be alone and reflect. Di ba? Para mabawi mo yung na-consume na social battery mo. And for me, it's normal. Okay lang yon. Walang problema doon. Hindi issue ang pinag-uusapan natin sa gabing ito. Okay lang yon again, and it happens. Nangyayari siya sa atin bilang mga normal na tao. Diba? Likas sa atin yung mapapagod ka. Gusto mo munang itikom ang bibig. Gusto mo munang i-isolate yung sarili mo at okay lang yan. Normal lang yan na maramdaman. It is a reminder na tao ka. Congratulations, tao ka. Diba? At least may pruweba na tao ka, na nag-i-exist ka sa mundo, na nararamdaman mo yung nararamdaman ng kapwa mo tao. Congrats, tao ka nga talaga. Diba? Paminsan-minsan, well, hindi naman all the time, mararamdaman mo yan. At hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon ay pwede mong ibahagi ang sarili mo sa iba. Kasi hindi mo kaya. Wow, in-underestimate. In-underestimate siya. Diba? Hindi sa lahat ng oras magiging readily available ka for the people who needs you. Diba? For the people who wants you to be with them. Kasi mauubos ka. Hindi mo pwedeng i-front yung sarili mo sa lahat ng pagkakataon sa kahit sinong tao sa lahat ng oras. Mauubos ka. Trust me. Especially kapag ano sila, yung palalibre, ganyan. Kung libre mo naman ako, mauubos ka talaga. Kaya, alam mo, that time will come kung saan mas gugustuhin mo munang mag-isa. Hindi dahil meron kang attitude, kundi dahil gusto mo lang ng solitude. Ay, solitude! Anong meaning ng solitude? So next time na kapag magsosolo ka or magsasarili ka,
Tapos sinabihan ka nila ng hala, attitude siya, ayaw niya nang may kasama. Gusto mag-isa lang. Sabihin mo, hindi, don't get me wrong. Gusto ko lang ng solitude. Ay, ang arte-arte mo. Oo, kaya walang sumasama rin talaga sa'yo kasi maarte ka. At sabihin mo, natutunan mo yun kay B-Boy yan. Credits naman dyan. Okay, solitude. Para sa mga hindi nakakaalam, katulad ni B-Boy, sinasabi ko lang to pero di ko rin sure kung anong meaning nito. Pare-pares tayo dito. Sabi ni Google, solitude is the state of being alone or remote from others, which can be a delivery choice for rest, reflection, or personal enjoyment. English yun pero sana naintindihan natin, no? So okay lang yun. Valid yung nararamdaman mo. Kung gusto mo munang mag-isa ka, kung gusto mo muna ng me time, go. Ibigay mo yan sa sarili mo. Kahit pa nasanay ka na napapaligiran ka ng kung sino-sinong tao, mga mahal mo sa buhay, magulang mo, kapatid mo, mga anak mo, asawa mo, time will come. Nagugustuhin at kakailanganin mo munang mag-isa, and again, for the nth time. It's normal. Walang problema dyan. Ayos lang na maramdaman mo yan. Hindi big deal or hindi magiging issue kung sasabihin mo sa kanila na, guys, gusto ko munang mag-isa. Wow, taray. Diba? Sabihin mo ngayon sa boss mo, boss, doon ka muna. Ayaw kitang makita, gusto ko munang mag-isa. Attitude. Yun yung attitude, hindi solitude tawag. Ay, nako. Pero alam mo, totoo, no? Yung simpleng me time, yung simpleng ako muna. For me, malaking tulong yan para hindi ka ma-burnout. Para hindi ka maumay. Para hindi ka maubusan ng creative juices. Malaking tulong yan. It preserves your strength as a human being, 'di ba? Sa pakikisalamuha mo sa kung sino-sino na nabuboost niya yung confidence mo. Malaking tulong 'yan para mabalik mo yung core mo, kung saan ka nagmumula, kung sino ka nga ba talaga at ano ba talaga yung mga goals mo sa buhay, ano ba yung mga gusto mong gawin at ano ba yung purpose mo. Maaaring para sa ibang tao na makaka-observe sa'yo, iisipin nila na, masama yan, itigil mo yan. Huwag kang masanay na mag-isa. Di nga, we. Okay lang kaya, lalo na pag ikaw yung kasama, okay lang mag-isa. Ay, nako. Kaya ikaw, observe mo yung sarili mo. Sino ka ba? At ano ba yung naidudulot sa'yo ng pagiging mag-isa? Hindi siya pagiging madamot sa pakikipagkapwa-tao, I mean, it's a recharge. At huwag kang makikinig sa iba pag sinabi nila na, naku, magiging problema yan. Naku, makakasanayan mo yan. Di naman. Tagal-tagal ko nang mag-isa, parang wala naman nangyayari sa akin. Tagal-tagal ko nang walang jowa, okay pa naman ako. Parang okay pa naman. Well, kung iisipin ni mga yes friend, technically, may mga masama rin naman talaga nga maidudulot, no? Sabihin na natin na hindi masama, pero negative effect yung pagiging mag-isa or yung pag-isolate mo masyado ng sarili mo sa iba. Yun ay kung gagawin mo siya ng talagang as it is, na ikaw na lang talaga, na wala ka ng ibang kakausapin, wala ka ng ibang kukumustahin, kakaibiganin, kikilalanin, di ba? Pero yung paminsan-minsan, I think it's okay. It's normal. Masama siya kapag talagang nilayo mo na yung sarili mo sa iba. Kung aalisin mo na yung social life mo, 'di ba? Yung hindi ka na-attend ng Christmas party, hindi ka na-attend ng mga meeting ninyo sa opisina. Ay, parang masaya 'yun. Charot. Charot, 'di ba? But if it makes you happy and at peace, why not? Ay di, go, bahala ka sa buhay mo kung diyan ka masaya. Lalo na kung katulad kita na introvert ka, 'di ba? I mean, ano na lang ba yung 1, 2, 3 oras na mapag-isa ka para makapagnilay-nilay ka? It's beneficial. Trust me, girl. Huwag mong ubusin yung energy mo sa kung sino-sino. Alam kong masyado kang energetic. Alam kong para kang nakainom ng tiki-tiki. Pero huwag
Wag mong ubusin yung lakas mo, 'di ba? Learn to preserve it. Learn to utilize it in a way na magiging beneficial din sa'yo. 'Di ba? Para makilala mo ulit yung sarili mo, para mag-brainstorm kayong dalawa ng sarili mo. Oo. Kung feeling mo ang kapalit ng pakikisalamuha sa ibang tao ay pagkaubos at kabigatan ng pakiramdam mo, di wag mong ipilit. Okay lang naman yan. Huwag kang magpaka-social butterfly. Kasi alam mo naman na hindi sapat yung battery dala-dala mo, di ba? Yung social battery mo, hindi ka naman naka-full charge. Tapos magpa-fly away ka dyan. Na good morning, good afternoon, hello, hi, ako nga pala si ganito. Ay, anong pangalan mo? Kumusta? Ay, ako'y napapagod sa'yo. Ay, tiko mo ang mouth. Ay, nako. Tapos pag uwi mo ng bahay, wala ka ng lakas. Diba? Pag uwi mo ng bahay, parang ubos na ubos ka. Pag uwi mo ng bahay, pagod na pagod ka. Para bang consumed yung buong pagkatao mo. So bottom line mga yes friend, minsan sa pag-iisa, may mga bagay na madidiscover ka. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa kung paano ka rin pwedeng ma-develop or paano ka maging progressive when it comes to pakikipagkapwa-tao. Mas matututo ka na kung paano mo ibibigay yung sarili mo sa limitadong paraan, sa matalinong paraan, kung paano mo ipipresenta yung sarili mo sa paraan na hindi ka mauubos. May matututunan ka na hindi kayang ibigay ng ibang tao sa'yo, pero pwede mong ibahagi sa kanila kapag tapos ka ng mapag-isa kasi fully charged ka na. Hello, cellphone nga naglolo ko kapag lowbat na, diba? O kaya hindi mo na mapakinabangan pag wala ng battery, ikaw pa kaya? So okay lang yan. Again, for the end time, okay lang yan. Walang problema kung paminsan-minsan pipiliin mo ang mapag-isa. Bawat hakbang sa lupa'y para ako. Kumanta siya. Oo. Okay na eh. Patapos na eh. Kumanta pa eh. Diba? Ay nako, well anyways mga yes friend, ako rin ay mawawala na sa inyo mga feeling dahil alam ko naman na nagsasarili ka sa mga pagkakataon na ito at medyo na-awkward na ako habang nagsasarili ka tapos ako yung naririnig mo, diba? Awkward yun. So hahayaan na kita dyan, bahala ka dyan, magsarili ka, mag-isa mo, oo malamang, alam namang may kasama ka, diba? Mas awkward yan, or sabi nila mas masarap na. Charot. Hindi, kasi awkward yung mapag-isa ka, di ba? Tapos may iba kang nanonood sa'yo, may iba kang kasama. Ikaw talaga, ang dumi-dumi ng utak mo, forget 11:41 na. Wow. Yes, pre, na 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:42. Good night, BB. Sige na, magsalo ka na.